Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 9,405 subscribers. Thank you so much, guys. God bless you all. At malapit na po tayo sa 10,000 subscribers milestones. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, ano po pag-usapan po natin, umiinit na po ang politika dito sa ating bansang Pilipinas. Ay talaga namang nagkakainitan na dyan sa Kongreso, no? Nakita naman po natin ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na pumunta dyan sa Kongreso at talaga namang hinarap ang mga chairpersons ng 4 na komite. Kaya nga po quadcom yan, no? 4 na komite yan at talaga namang walang-wala, no? Talagang wala sila talagang sinabi. Pero anyhow, hindi po yan ang pag-uusapan natin today. Ang pag-uusapan po natin ay dyan po sa Maynila, no? Dyan po sa Maynila, ang talaga namang marami pong legasiya ang ating Yorme Isko Moreno dyan sa Maynila, no? Talaga naman pong siya po ay isang kahanga-hanga na Yorme, mayor ng Maynila mula noong 2019 hanggang 2022, no? Siya po talaga ang pamantayan ng mga mayor at ng mga mayor ng Pilipinas, no? Kaya po kung may nagsasabi po na magaling ang Vico Soto diyan sa Pasig City, ay dahan-dahan po kayo, baka po kayo ang nagkakamali. Anyhow, hindi po yan ang pag-uusapan natin today, kundi po ang mga legasiya ni Yorme Isko Moreno, at isa po sa mga legasiya niya ay ang nagtayo po siya ng first Muslim cemetery diyan po sa Maynila, no? Siya lang po ang nagtayo diyan, ay talaga namang kahanga-hanga, at ito po ay isang legasiya, at dahil po diyan sa tingin natin si Yorme Isko Moreno ay siya po ay susuportahan ng ating mga Muslim brothers and sisters diyan sa Maynila. Dahil nga po, no, ang dating Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ay talagang naglib po ng legasiya dyan po sa city's Muslim community by establishing Manila's first Muslim cementerio at cultural hall. Yan. Ito po ang cementerio po na ito ay matatagpuan sa Manila South Cemetery. Ito po ay isang 2,400 square meters site pays tribute to the Muslims communities deep historical roots in the capital. Matatandaan natin, no, ang isa sa mga unang ninuno, no, ng Maynila, lungsod ng Maynila, ay ating mga Muslim brothers. Sabi nga niya, this is all for Muslims, particularly those in Manila who have contributed to our nation's capital. Sabi ni Yorme Isko Moreno, no? Talagang ini-stress niya yung importance nung simbolo ng Manila rich cultural heritage. Madami po yan. Sabi pa niya, yung site po na yon ay reminder for future generations of Manila's historical identity as the land of the Rahas ruled by Muslim leaders like Raha Sulaiman before Spanish colonial rule. No? Ito pong legasiya na ito, Moreno said, is critical for today's youth as it fosters unity and reduces biases. Previously, Manila's Muslim residents faced challenges in securing proper burial grounds, often transporting their loved ones to distant provinces or returning to Mindanao. No? Moreno's initiative not only resolved this issue, but has continued to resonate with Manila's Muslims who now have a dignified space that reflects their heritage. No? Sabi pa ni Yorme Isko Moreno, talagang finufulfill daw niya ang pangarap niya ng mga Muslim to have a decent resting place para doon sa mga kababayan nating nawala na, nabayapa na ng mga Muslim. This will be forever be engraved in our hearts. His recognitions and respect
for us. Sabi ni Ms. Shay Sakaluran Muhammad, former Director of Manila Muslim Affairs. Yun po, no? Sabi rin po ni dating Maguindanao Representative Toto Mangudadatu, also praised the city's gesture and pledged to advocate for similar cemeteries nationwide. No, as Moreno runs again for mayor, he enjoys overwhelming support, okay, from Manila Muslim community who are eager for his leadership and the unity he represents. With a commanding lead over incumbent Mayora Hani Lacuna, Moreno's dedication to inclusivity remains deeply appreciated, solidifying a bond with Manila's Muslim community that may shape the city's future once more. Yan, sabi po ni Manila Yorme Isko Moreno. Ano? Yan. Alam niyo naman po, di ba? Ganyan po talaga ang legasiya ng ating mahal na Yorme Isko Moreno. No, marami pa po yan. Hindi lang po sa ating mga Muslim brothers and sisters, kundi po sa kabataan, sa mga senior citizens, sa PWD, infrastruktura, edukasyon, sa basura, environment, nililinis niya ang bawat paligid. Hindi lang po, or sabi nga niya, ordinaryo lang po ito na ginagawa niya. Ginagawa po ng mayor, no? Purihin daw siya pag may mga extraordinary na. Yung pagpapatayo po ng mga kondominium ng mga mahihirap, ay talaga namang ay kahanga-hanga. Dapat naman talagang palakpakan. No? Parang siya lang po ang nakaisip ng mga ganun, di po ba? Na ginagaya ng national government ngayon, no? Parang wala nga po na ipatayo na kabahayan ang ating Mayora Hani Lacuna ba? Maaaring nagkakamali po tayo doon, di po ba? Yung ganung bagay po, no? Sa transportasyon, marami po siyang nagawa dyan sa Maynila. Kahanga-hanga, nalinis niya. Alam niyo po, nung huli ako pumunta dyan sa Liwasang Bonifacio, kita nyo, malungkot na po ang komersyo, yung coffee shop dyan, wala na. Parang basta malungkot na po talaga. Hindi po katulad dati na talagang dinadayo at talagang blinavlog ang tawag doon, blinavlog po ang mga kung ano po nakikita dyan sa Liwasang Bonifacio. May nagsumbong pa nga po dito sa ating programa na dyan po sa Tondo, yung fountain po dyan, yung Raha Sulaiman ba yun? Hindi ko po alam, sabi po ay talaga napatigil na. Marami pa rin, may mga nag-vlog po nga na marami na pong napatigil na mga proyekto ni Yorme Isko Moreno, lalo po dyan yung ospital dyan, yung Corazon Aquino Hospital, dyan sa Tondo, na kauna-unahang ospital ay hindi pa po nag-open, no? Sa mga ganun po mga bagay. Di po ba? Sige po, patuloy po natin suportahan si Yorme Isko Moreno hanggang sa panahon na bumalik po siya sa panunungkulan dyan sa Maynila. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.